everyone! Ngayon gagawa ako ng royal bibingka. Ito yung mga ingredients ko. Ayan, nagmamadali na naman ako kasi may kuryente. Nahabol ko yung kuryente dito. Ito may rice ako na binabad ko kagabi overnight. Tapos may kaning lamig, 3 egg, butter, cheese, glutinous rice. Imimix ko with the rice. Fresh milk kasi wala naman ako evap milk. Condensed milk na tapos, coconut milk. Ayan, paghalo-haluin lang natin yan. Dali, dali, dali! Para di tayo mabutan ng brown out. Ayan guys, umpisahan natin magmikos-mikos. Umpisahan na natin magmikos-mikos dito sa blender. Ibe-blender natin para hindi tayo matagalan. Lalagay natin yung rice. Rice muna na 1 cup to na binabad ko kagabi pa. Kasi plan ko talaga magluto ng bibingka. Hindi ko inano yung pure na glutinous rice kasi mahigat. Gusto ko yung may Ayan, halo natin dito. Tapos yung kanin lamig. Ilagay na natin itong coconut milk. Shake muna natin para naano kasi yung ilalim. Ano to siya? Coconut cream. Ano natin sa blender. Ilagay na natin itong butter. 3 tablespoon daw. Tira tayo para sa para sa pang brush. Yan, i-blender ko lang. Ipan natin para di tayo magkalat. Nakaog na ba? Ayan ako. Salain natin dito para makita natin yung buo-buo. Okay? Para magiling ulit yung buo-buo. Then ko na igiling-giling. Imikos-mikos na natin. Lagyan natin ng 3 egg.
ko na sinama sa mixing bowl yung ano ay sa blender kasi puno na siya. Add natin itong 1 cup ng glutinous rice. Ito na, hinigan na. Tapos 1 cup ng fresh milk. Fresh milk yung gamit ko kasi walang condensed milk. I think parehas lang naman. I-west na natin. Lagyan natin itong condensed milk. Meron ako nasa lata pero ubusin ko muna itong lagyan ko siya ng cheese. Haluan. Before ko ilagay sa karay. Grate tayo ng cheese. Ayan, ready for bake na siya. I-bake na natin. Prepare muna tayo ng baking pan. Sa baking pan, may dahon ako ng saging dito. Lagyan natin ng dahon ng saging yung ilalim. Para amoy bibingka na ano talaga siya. Kulang pa. Kulang pa ng dahon. Lagyan natin ng maraming dahon. Para hindi lumusot. Ayan, full na siya ng dahon. Lagay na natin itong bibingka mixture. Ayan. Bash mo na ng kamay. Final coat, lagyan ulit natin ng cheese. Para cheesy yung ibabaw. Yan. Ito na siya guys. Ready for bake na siya. Focus natin dito sa ano. Ito na guys yung bibingka mixture ko. Ayan na siya. Ready for bake na siya. Bake na natin for 45 minutes. Ayan.
Ayan, mag-bake na tayo. Naka-ready na yung oven ko. Set natin ng 45 minutes or until become brown. Yan guys. Bake time. Sana di off na kuryente. Ayan guys, wait na natin until ma-cook siya. Sana hindi ma-off yung kuryente namin. Update guys sa ginagawa kong bibingka. Ayan na siya. Oh, ang ganda-ganda ng kulay. Kulay na makulay ang buhay. Tingnan natin. Ayan. Ano na yung ilalim. Softy pa rin lang. Look at that. May dahon naman siya ng saging sa ilalim. Pero hindi pa ganong luto. Set lang muna natin. Ito na guys, yung bibingka ko. Ayan, kukunin natin sa oven. Sakto na yan. Tama na yan. Magdadalawang oras na nga eh. Okay naman niya. Naka-firm na sa ano. Tanggalin. Wait natin until mag-cold. Ayan. Ganda ng kulay. Hindi yan sunog. Brown lang. Hindi yan sunog. Paliwanag pa more. Fluffy yung ano niya. Ayan guys, wait natin until mag-cold. Tapos saka natin sa tray. Ito na guys yung niluto ko na bibingka. Ayan, tikiman time na tayo. Ang ganda ng pagkaano niya. Saktong-sakto lang. Ito may in-slice na ako dito sa plate. Ito na yung pang lunch ko. Gusto ko kasi yung medyo mainit pa nakakainin. Kaya ayan. Kain tayo. Kain. Wala na naman ang diet. Pero sakto lang yung tamis niya. Hindi naman ganong matamis. Ayan guys. Thank you for watching. See you in my next video. God bless us all. Tikiman time, tikiman time.